Okay, welcome to my vlog, Masters Joe Vlog, Masters in Self-Study. May disclaimer tayo sa hulihan ng video natin. So, ito na yung part 2 natin ng pag-aaral natin sa oscilloscope. Tapos na natin i-discuss itong control natin tsaka itong screen. Pupunta na ngayon tayo dito sa grid natin. Yan sa screen natin na to. Yung mga vertical line na yan, tsaka yung horizontal line na yan. So, makikita nyo rito, wala itong nakalagay ng mga value dito sa ibaba. Saka dito sa position na to, sa line. Saka dito sa ilalim wala siya nakalagay ng value. So magkakaroon lang yan ng value depende dun sa naka-assign sa kanya. Ayan. Itong division ng horizontal line na to, ito yung horizontal line, tapos nadi-divide siya. Divided siya. Yan yung nagre-represent ng period natin. Tapos dito yan ina-adjust yan. Ito. Tapos dito naman makikita yung adjustment niya. Ayan na. Makikita nyo rin. Ibig sabihin yung nakikita nyo, 1 ms, 1 milliseconds. May 1 milliseconds siya per division yan. 1 milliseconds, mula rito, may 1 milliseconds siya. Bawat division na ganyan, 1 milliseconds yan. Tapos pwede natin i-adjust yan ng 500 microseconds, microseconds, 500. Per division nakalagay. Per division niya nakalagay diyan. Tapos ito naman, yung vertical line na yan, hinahati naman yan ng division din. Per volts naman yan. Bawat isang pagitan yan, isang block na ganyan, voltage ang dinidivide niyan. So, ang assignment na value niyan, makikita nyo rito. So, sa channel 1 na nakalagay is 2, yan. Lagay natin sa 1 volts. Ito, nakalagay dito, 1 volts. So, ibig sabihin yan, ang per division yan, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 1 volt. Yan, dinidivide siya. Yung vertical division ay dinidivide sa voltage. Ayun. Tapos itong positioning na to, kung makikita nyo, yung dilaw na yung gumagalaw. So kung saan tumapat itong guhit na yan, yan ang pinaka-base voltage ng channel 1. O yung pinaka-0 volts. Kung linagay mo dito sa gitna, ang base voltage niya is 0. Ang gitna nito. Bali magkakaroon siya ng 1 volt, positive 1 volt, positive 2 volts, positive 3 volts. Depende sa naka-assign. Tapos dito sa baba na ito, magiging negative 3 volts, negative 1 volts, negative 2 volts, negative 3. Ngayon, ito, pwede mong i-assign yung value ng isang division na to. Dito sa yan, dito. So, para may adjust mo yan, pipihitin mo to. Kaya magiging 2.5 volts. Dito ina-adjust yung voltage assignment ng grid. 50 millivolts ang pinakamababa niya, pwedeng i-assign doon sa division na to. Yan ang division niya. Tapos dito naman, sa channel 2, pwede mo rin siyang i-assign yung base voltage nito. Itong channel 2 na to, yan, pwede mong i-assign dyan. Ito ang magiging 0 niya, then ito yung positive. Pwede mong pagsamahin yan, parehas na base ang 0 nila is itong gitna. So pag inoto mo sa kanya, pag inoto mo yan, kakaroon sila ng sariling base voltage. Ang base voltage nitong channel 1 is dito. So ang positive niya dito, positive 5 volts, then susunod yun is positive 10 volts. Ito, positive. Naka-assign siya ng positive. Pwede mo itong i-assign ng mas mababa sa kanya.
Ayan. 50 millivolts. Kapag reading mo yung channel 2, ang magiging voltage niya per division is 1 volt. Ito ang division ng vertical division niya. Ayan. Bali, kung babasa ka ng channel 2 is 1 volts, sa channel 1 is 5 volts. Then, dito naman sa dito sa period na to, iisa lang ang period ng time nila. Nakita niyo yan. Bawat division niya is pares lang. Common lang sa dalawang channel niya. Pwede mo siyang iset ng 1, yan, 50 seconds, yan, 1 seconds. So, ito yung itong adjustment niya. Okay. So, dito tayo sa channel na to. Itong probe natin, pwede natin i-assign kung ilang volts ang kaya nitong i-accept. Meron siyang times 1. So, ganito siya kung paano i-gamitin naman yan. Makikita nyo rin, nakalagay doon is 1:1. Ayan o, 1:1. Ibig sabihin, ang per division nito is 1. Then, ang multiplier niya is 1. So, i-assign natin yung natin, times 10. Kung babaguhin mo to, times 10 na to, kailangan baguhin mo rin yung assign value doon, probe, times 10 siya. Times 10 din. Para ito magtugma. Ayan makikita nyo ron, 10:1 yan. Ibig sabihin ito, kung makikita nyo rito, imbis na 1 volts, ang makikita nyo na rito is 10 volts. Naka-assign siya ng 10 volts per division. So, pag tinutok nyo ito doon sa voltage na binabasa nyo, magiging 10 volts na siya. Times 10 na ang reading nyo rito. Ganyan na ang paggamit niyan. So, times 10, times 1, kailangan naka-times 1 ka din. Para ang voltage mo dito. Makikita nyo rito nakalagay 2. Ang position ng natin as 2. Ito yung position natin is 1.2. 1 volts. Nakalagay doon. Ganon din yan dito sa channel to na to. Sa channel na to. Yan.